Hello po mga kababayan, mga tugang, mga manoy, mga manay. Si Dante Maravillas po to. Broadcast journalist, vlogger from Bicol, Albay. Hindi matahimik ngayon si kabayang Chis Escudero po. Yan, sabi niya, sila ang huli, kami ang sinisi. Escudero calls out House for sitting on wage hike bill. Ipinasa na po ng Congress yung 200 pesos. Ang sabi ni Atty. Princess Abante, pinatay ng Senado ang 200 pesos na wage hike bill kasi nag-adjourn kayo na walang aksyon. Parang yung impeachment, inupuan ninyo ng 4 months. Nagbakasyon. Ganon din ang ginawa dito mga kababayan. Tapos, ang isinusulong nila, hindi yung 200 pesos, kundi 100 pesos wage hike lang. Galit na galit po yung mga manggagawa. Tapos, as usual, tulad ng impeachment case, na imbes forthwith proceed yung gawin, forthwith return, remand. O diba? May pattern po ang behavior ng Senado. Tapos hugas kamay mga kababayan si Chis Escudero dito sa issue ng wage hike. Itinuro yung Congress. Ang Kongreso po, mabilis umaksyon sa mga pending bills. Kaya nga po yung performance ngayon ng Congress sa pamumuno ni excellent pamumuno ni Martin Romualdez. Na-insecure kasi kayo kay Martin Romualdez. Yan ang tingin namin Kasi mabilis umaksyon yung Congress. Efficient po sa trabaho. Yung Senado po tulog-tulog. Tinulugan pati yung impeachment case ni Sara. Ito sabi dito sa balita, Senate President Francis Escudero has strongly criticized the House of Representatives for the 19th Congress failure to pass a legislated wage hike, accusing the lower chamber of habitually delaying crucial measures. Malabo po kabayan na maniwala sa inyo. Mas mabilis umaksyon yung Congress. Pinasa nila yung 200 pesos. Pagkatapos kayo, sinusulong ninyo 100 pesos. Galit na galit yung mga workers, mga manggagawa. Talagang binarat na. Binarat ng todo. Okay na sana yung 200 pesos. Kasi po yung hinihingi ng mga manggagawa, 1,200 yata yun. Medyo sobra naman. I think itong 200 pesos per day na wage hike, magiging acceptable na rin ito para sa ating mga employers. Kasi pag sobra-sobra naman po yung pasweldo na hinihingi, may global crisis po tayo sa economy. Lalo ngayon, may gera na naman po, nadagdagan pa yung gera, yung Israel-Iran war. Malamang magtaasa na naman yung presyo ng mga bilihin. Maapektuhan mga kababayan yung ating economy. Diba? Pati mga petroleum products. Kaya medyo, siyempre, pinag-aaralang mabuti din ng Kongreso at tingin nila sa kanilang pag-aaral okay na yung 200 pesos per day wage hike. Ngayon sinusulong ng Senado 100 pesos lang, binabarat yung ating mga workers. You see, pagkatapos ngayon biniblame ni Chis Escudero. Ang hilig mong mang-blame, i-blame ninyo yung kabagalan ninyong gumalaw. Napakalinaw, pati sa impeachment case po. Sabi nga ng iba, talagang sinasadyaan niya na i-delay kasi karamihan sa mga senador kakampi ni Sara. O di quit na lang ninyo po kung kampi kayo kay Sara, pero hayaan ninyo yung prosecution na i-present mo na yung mga ebidensya. Ang gustong mangyari ng Senado, dismiss without trial. Saan ka nakakitang ganon? Anyway, mamaya, pag-usapan natin yung mga development sa issue yan. Dito muna tayo sa sinasabi ni Chis Escudero. Inaaway na naman po yung Congress. Ayan He pointed out that Senate approved its 100 peso wage increase version as early as February 19, 2024 and sought its adoption by the House. But the lower chamber did not act on it and instead passed a different version of the measure for a 200 pesos wage hike a year later on June 4, 2025, just days before the June 11 adjournment. Hindi inada po kasi barat naman yung 100 pesos. Kaya inaral nila muna. Ganun ang Congress. Hindi sa dinidili po. Hindi po kasi katanggap-tanggap sa ating mga manggagawa na 100 lang. Nauna nga kayo na magpasa ng wage hike. Kaya lang barat.
O di ba? Mga kababayan, alin ang gusto mo? Nauna nga pero 100 pesos na yung Congress nahuli pero 200 pesos. Malaki yung kanilang ipinasa. So mas katanggap-tanggap dapat yung pinapasa nating batas. Katanggap-tanggap lalo suweldo ito ng mga manggagawa. Katanggap-tanggap para sa kanila. Yes, sabi dito ni Escudero. May proseso kung gusto talaga nilang i-adapt yung bersyon ng Senado. Simpleng motion lang. Yan sa plenaryo ng Kamara at diretso na yan sa opisina ng ating Pangulong Marcos. Ayaw nga ng Congress kasi barat, hindi katanggap-tanggap. Representative of the people sila. Siyempre, kung ano yung katanggap-tanggap sa ating mga mamamayan, the general public, the workers, yun ang ipapasa ng Congress. Kayo kasi hindi man representative of the people. Duterte senators kayo. Di ba? Kaya nga kampi kayo kay Sara Duterte. Gustong tigbakin yung impeachment case. Hindi na matuloy yung trial. Nagsabuatan yung mga udas na senador. Butit may magagaling na Fantastic Five na mga senador. Hindi umubra yung maitim ninyong balakin. Tuloy pa rin yung impeachment case. Tuloy ang impeachment trial. Sabi ni Escudero, it seems na may pattern ang belated action from the lower house. Tulad ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, which the House transmitted last February 5, just before Congress went on a session break. February 5, kayo yung nag-adjourn na mas maaga. Dapat February 7 pa yung session calendar ninyo. Minadali. Kayo yung nagmadali para hindi take up hindi ni-refer sa Committee on Rules. Sabi ni Tito Sen, yung articles of impeachment. Pagkatapos, bigla kayong nagbakasyon. 4 months na inupuan ninyo. Hinigaan, tinulugan. Inisisi ninyo yung Congress. 2 months lang yung Congress, kayo 4 months. Tapos dito naman, nagpasa nga kayo last year. Pero 100 pesos, wage hike. Yung Congress, 200 pesos. Alin yung mas maganda? Di ba? So dito po sa impeachment trial, hindi man dapat kayo nagbakasyon kasi may obligasyon kayo na forthwith proceed, mandato ng konstitusyon. Kahit bakasyon po kayo, may sweldo. So anong rason na magbakasyon kayo? Di ba? Ngayon lang naman kayo hindi magbabakasyon kasi napaka-importante yung mandato ng konstitusyon, hindi pa ninyo magawa. Ngayon, ituturo ninyo, may pattern, ituturo na naman ninyo yung Congress. Mas efficient yung Congress sa kanilang trabaho kaysa po sa Senado. Kahit tingnan ninyo yung records, almost 95% ng mga priority bills, pending bills sa Congress na ipapasa nila. What about kayo sa Senado? Hindi nga kayo mga lahati sa performance po. You see? Kaya sabi ni Chis Escudero, talaga bang ganito ang gagawin ninyo? Yung impeachment, pinadala ninyo huling araw na lang ng sesyon namin. Ito, ganoon din, huling araw ng mga sesyon namin. Tapos, ayan na naman kayo. Mamadiliin ninyo na naman kami na parang kami ang may kasalanan. Malinaw naman po na kayo yung may kasalanan. Di ba? Minadali ninyo yung adjournment noong February 5. Pagkatapos, in-schedule ninyo yung impeachment. June 2, pagkatapos binago na naman ninyo. Transfer ninyo June 11, pag June 12, Independence Day. Ang natira na lang, isang araw, June 13. Pagkatapos, imbes na ayaan ninyong basahin yung articles of impeachment, binalik ninyo sa Kongreso. Kahit mali yung motion. Una, yung motion, i-dismiss. Yung pag-take oath nga lang ninyo, imbis sabay-sabay na, nauna muna yung Senate President. Tapos the following day, yung mga senador. Ginawa ninyong tingi-tingi. Di ba? Talagang dinili ninyong dinili. Para maubusan ng oras, inubos ninyo yung oras. Pero yung pag-attend sa fashion show at pagpakilay, marami kayong oras. Alam na alam, kabayang Chis Escudero, ng mga mamamayang Filipino, ang gawain ninyo. Tapos ituturo na naman ninyo yung Congress. Yung Congress, pinag-aralan ng mabuti para hindi 100 pesos lang ang pwedeng ibigay. 200 pesos ang sinusulong nilang wage increase. O ngayon, parang tama itong analysis po ng isang
political analyst and professor na si Ronald Llamas. Ayan o, Escudero may planong isabotahe ang impeachment. Sabi dito sa report ng People's Tonight, naniniwala si Professor Ronald Llamas, political analyst, na hindi umano may pagkakaila ang sadyang pag-delay ng Senado sa pangunguna ni Senate President Chis Escudero sa pag-usad ng impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte upang hindi na ito tumawid sa 28th Congress. Sabi po ni Llamas, labag na nga yang kanyang pag-delay dahil ang linaw-linaw ng forthwith, hindi pwedeng gamitin ang recess as a justification para hindi mag-convene. So, the plot thickens. Yan ang problema rito, sabi po ni Llamas. Pinuna din ni Llamas ang asal ng mga senador na nahahati sa pagpabor at pagtutol sa pagpapatuloy ng paglilitis laban sa Vice Presidente. Sinabing habang hindi nagpapakita ng conflict of interest sa usapin ang ilang progresibong kasapi ng Senado, garapala naman ang ilan na nagsalita na several months ago na hindi sila papayag na ma-impeach si Vice President Sara. Iyon ay kahit pa mga senador ang magdidesisyon base sa mga ebidensyang ipipresenta ng prosekusyon kung i-acquit o i-convict si Sara. Kaya hindi sila dapat nagpapakita ng anumang pagkiling lalo na at hindi pa nagsisimula ang impeachment trial. Winalangiya po ng mga senador yung Senado mismo. Nakakaya yung kanilang mga ginawa. Kaya sabi ni Llamas, nung pinosponan niya ni SP Chis Escudero yung June 2 na sesyon nila para pag-usapan ng impeachment sa June 11, anong ibig sabihin nun? June 12, holiday. June 13, tapos na ang sessions ng Senate at saka House. At best, dinadala niya sa bingit. At worst, ay talagang bahagi ng isang insidious plot para isabotahe itong impeachment process na labag sa ating konstitusyon. Ani Ronald Llamas. Malinaw po yung plot. You see, yun din ang tingin natin mga kababayan at maraming mga analyst, karamihan sa ating mga observers, ganon ang pagtingin po. Talagang sinasadya nila. O ito, si Caloocan Bishop Pablo Virgilio David, nag-react na rin po tungkol sa deklarasyon ni Bato de la Rosa na guided siya ng Holy Spirit. Sabi dito sa report ng Philstar, Caloocan Bishop warns against invoking the Holy Spirit in vain. Cardinal Pablo Virgilio David, the Bishop of Caloocan, issued a strong reminder to those invoking the Holy Spirit carelessly. Sabi ni Cardinal David, Holy Spirit, there's a scary warning in Matthew 12:32 or 31 to 32. Therefore, I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven people, but blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven. And whoever speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but whoever speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come. Mangilabot ka na, Bato de la Rosa. Sabagay, parang ang direksyon nga ninyo doon sa dagat-dagat ng apoy. Kasi doon gusto magpresidente ni Sara. Di ba yung sabi ni Sara? Drag me to hell. Pag ako niya napunta doon sa impyerno, ako ang magiging presidente doon. You see? Talagang ginuhit na ninyo sa inyong palad ang inyong destiny. Di ba? Ngayon, si Erin Tanyada po, Liberal Party acting president, nag-react na rin po. Sabi niya, sinasabi ng kanilang mga troll, hindi nakakain ng impeachment. Ang nagsabi niyan po ang nagsabi niyan, Attorney Erin, si Bongo. Pero ito ang dapat nating itugon. Hindi nakakain na ang katiwalian. Hindi nakakain ang pagsisinungaling. Kung may nagnakaw sa pera ng taong bayan, kailangan silang panagutin. Correct.
Accountability po ang kailangan dito. At saka, sabi ng mga UP professors na nag-react doon sa sinabi ni Bongo na hindi nakakaya ng impeachment, ang kasoan niya na nakalagay sa impeachment, articles of impeachment, kasama doon yung pagnanakaw ng pera ng bayan. Pag hindi niya natin inaksyonan ng ganitong uri ng pagnanakaw ng pera ng bayan, hindi natin papanagutin tulad ng sinusulong na impeachment, talagang walang makakain ang mga tao kasi ninakaw na yung pera na pambili ng pagkain. You see? Tama. O ngayon, doon naman mga kababayan sa sabi, nag-file ng petisyon yung abogado ni Digong para sa interim release. Nag-react na po yung National Union of People's Lawyer o NUPL. Kinontra nila mga kababayan yung plano for interim release ni Digong. So sabi nila, humanitarian pleas niya must not eclipse justice for his victims. Tama po. Unang-una, maganda naman po yung kalagayan niya doon sa ICC detention cell. Kompletong amenities. May telebisyon, may library, may gym para makapag-exercise siya. Masarap yung pagkain. Yung kwarto parang hotel. Habang yung mga biktima ng AJK po, nakalibing na. Di ba po? At hindi yun nabigyan ng due process before na pinatay sila. Tapos si Digong may due process. Walang death penalty. Kahit napaka-seryoso. Crimes against humanity. Yung kanya pong kinakaharap na kaso. Pero tinatrato siya ng maayos. So anong rason na pagbigyan? Kaya kinontra mga kababayan ng NUPL. Pati ng mga victims. Pamilya ng mga biktima. Kaya sabi ng NUPL, age and health niya, while relevant, cannot outweigh the rights of the victims to see the process of justice carried to its end. So sabi po ng NUPL, unlike Duterte niya, the victims of his regime were not granted interim relief. They were shot dead in alleyways, tagged in police reports as non-laban, and denied the dignity of due process. Kaya niya walang compelling reason na ibigyan ng special consideration itong si Digong. The very architect of these atrocities, sabi po nila. Kinontra din ng mga ng grupo ang ang argumento ni Digong that he is not a flight risk, pointing out that he has an enduring political network and citing his decades-long ability to evade accountability. Yung kanyang advanced age niya is no guarantee of compliance. That he seeks to relocate to a sympathetic, undisclosed host state under conditions shielded from public scrutiny only heightens the risk. Sabi po ng grupo, a man once referred to as the most powerful official niya ng Pilipinas does not suddenly become powerless. Dito nga po sa Pilipinas, nakita ninyo kung gaano kalakas ng impluensya niya sa mga sitting senators. Pati yung kasong impeachment kay Sara Duterte po, gustong ipadismiss at nag-akto ng judge o nag-akto ng abogado, yung mga senator judges. Yan ang patunay, mga kababayan, ng impluensya. You see? Pagkatapos, pagbibigyan nitong petition for interim relief, kaya kinontra po ng ang grupo ng mga abogado. Reaksyon naman po ni Laila de Lima, the grant of Duterte's application niya for interim release has a snowball's chance in hell. Kaufman has to earn his keep. He has to show his client his professional fee is being put to good use. He also has to sustain the hope and morale of DDS fanatics for the political survival of the Duterte dynasty. 150 million yata yung kontrata, attorney's fee. Siyempre dapat magpakitang gilas man si Attorney Kaufman. Lang nilaglag niya si Digong doon sa petisyon na sinulat. Ayan sabi ni Kaufman, Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So, sabi ni Attorney Yusek Claire Castro, so may pag-amin niya. May pag-amin ba niya rito?
Inamin, will not continue. Ibig sabihin, nakakommit ng crime talaga. So, tama lang na kinaso siya ng crimes against humanity. Para daw palabasin, hindi na niya ipagpapatuloy pa ang pag-commit ng crime. Hindi nag-iisip itong abogado. Sayang ang bayad po. Yung kliyente nilaglag po sa kanyang petition mismo nakasulat. Ano, malamang sibakin ito mga kababayan ni Sarah. Ba't na niya inamin mo? You see, mga kababayan? Sabi ni Yossi Castro, in one way or another, the council admitted that the former president had committed such crimes. Just a question, because they will include that in their motion or petition. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. Sabi po ni Castro, kahapon, sa press briefing niya. Siyempre, yung pamilya ng mga biktima, sabi rito sa balita ng ABS-CBN, kukontrahin itong interim release ni Digong. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.